Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So meron naman tayong tatakil na video na galing kay military defense. Regarding ito sa ingay na takil na natin kahapon sa isang I-class frigate na mga galing sa Turkish shipyard. So sana sa video na to may malaman pa natin kung ano pa yung mga capability nito, kung talagang angkop siya sa ating military. Pero huwag niyo muna pong kalimutan na mag-subscribe po sa akin. Hit niyo po yung notification bell at i-like itong video. At huwag niyo rin pong kalimutan huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe kay Military Defense dahil sa kanya po ang video na ito. So tara, simulan na natin. The Adaş Plus 2024 exhibition is an important event for the Turkish shipyard ties to introduce the I-class frigate, also known as the İstif class or Istanbul-class frigate. This frigate has attracted attention because it is expected to be a solution for the Philippine Navy in meeting the needs of a new fleet, both through the Phase 2 frigate and the Phase 2 corvette acquisition project. The design kasi may phase 1 na tayo ngayong ating Rizal class. So may plano na naman ang ating military na mag-award ng bagong frigate para matagdagan naman yung frigate natin, kasi dalawa lang ang frigate natin, yung Jose Rizal saka yung Antonio Luna. So tingnan natin to kung talagang maganda, pero pili ko maganda. This ship offers a combination of advanced combat capabilities and technology transfer opportunities that can strengthen the independence of the Philippines. Yung maganda dito ngayon yung may technology transfer, knowledge transfer. Kasi tayo rin makikinabang in the future dahil meron na tayong capability na gumawa ng ganitong barko, di ba? Hindi na tayo aasa pa sa ibang bansa na gumawa ng ating barko. Magiging independent na tayo dahil marunong na tayong gumawa na mga ganitong warship. At mapapalago natin ang industriya natin regarding sa shipbuilding, di ba? At pwede na tayong gumawa para sa ibang bansa, di ba? So, magandang deal, kumbaga, para sa Pilipinas na binigay ng Turkey o ng Turkish shipyard na to. Kaysa naman sa dati natin mga napagawa na. So, wala pa rin tayong kaalam-alam kung paano nila ginawa yung mga barko na to, katulad na sa South Korea at sa ibang bansa na nagpagawa tayo ng mga barko. So maganda talaga na may deal na may technology transfer o knowledge transfer, kaya okay na okay sa akin itong deal na to. Defense industry. Not only the Philippines, other countries in Southeast Asia are also ties sales targets. At the Adaş Plus 2024 exhibition, the Turkish shipyard ties introduced the design of the I-class frigate, also known as the İstif class or Istanbul-class frigate. Istanbul class. This design has attracted attention because it is expected to be sold to the Philippine Navy, both to meet the needs of the Phase 2 frigate and the Phase 2 corvette acquisition project. In addition, at least maganda to, meron tayong iba't ibang klase ng corvette o ng frigate, di ba? Hindi yan tayo sa isang shipyard na nagpapagawa. At least meron pa tayong ibang model ng mga barko, di ba? Kasi once naman tayo bumili sa ibang bansa, meron na tayong connected ties, kumbaga. Dahil ginagamit natin yung kaninang capability regarding sa naval, di ba? So maganda nga rin yun na marami tayong na bibili sa ibang bansa o marami tayong pinagpipilian, hindi lang sa isang bansa, di ba? Kasi para naman sa ating bansa, kumbaga kung ano yung napipit sa atin, kung kaya sa budget, kung ano yung offer nila, syempre doon tayo, di ba? is also targeting other naval countries in the Southeast Asian region as potential buyers. The I-class frigates are 113 meters long with a displacement of around 3,000 tons, slightly smaller than the Miguel Malvar class corvettes built by South Korea's HD Hyundai Heavy Industries for the Philippine Navy.
However, in terms of armament, these frigates offer almost equal combat capabilities to the Miguel. So almost equal siya yung mga capability niya, yung mga armaments niya sa Miguel Malvar. Yun ang maganda kasi nga dahil nga konti lang yung ating mga barko, kailangan marami naman din siya mga armaments din, di ba? Para mapagtanggol naman din niya yung sarili niya, yung barko na yun. Hindi aasa pa sa kalagkan na barko, pero at least siya kompleto na, di ba? So alamin natin kung ano yung mga Malvar class. Their main armament includes a 76mm caliber gun, Gokdenis CIWS defense system, 8 Atmata anti-ship missiles, 2 secondary medium caliber guns, 2 triple torpedo launchers, and a 16-cell vertical launch system, VLS. Ito yung maganda, di ba? May VLS din siya. So talagang almost equal sila ng Malvar. So sana yung lumang frigate na, hindi naman luma, siyempre. Bago-bago pa rin yun yung ating Jose Rizal sa yung Antonio Luna. Sana din, lagyan din ng VLS para masabi nyo siyang frigate at hindi kulang-kulang. Kumbaga. Kasi yun nga, kaya sabi ko, depende kasi sa budget natin, kaya siguro hindi siya nalagyan ng VLS. Dahil kung ano lang yung kaya ng budget natin, syempre yun lang din ang ilalagay ng kung saan tayo nagpagawa. Kung ano na lang capability ng barko na yun, depende sa budget. Kaya kailangan talaga may budget tayo dito para kumpleto yung armaments na pwede ilagay sa barkong yan. One of the interesting points in the Thai shipyards offer is their willingness to partner with local shipyards in the Philippines for technology transfer and construction of the frigates domestically. This adds more value compared. So maganda eh, nakikipag-partner sila sa local, sa atin. Para yun nga, dito gawin yung barko na yan. Yun ang maganda, di ba? At least mayroon na tayong experience kung paano gumawa ng mga 100 meters pataas ng mga barko, ng mga malalaki. Hindi lang puro mga maliliit. Kaya-kaya na natin mag-produce ng sarili nating warship. Okay? To the offer from the Korean shipyard, which has not provided significant technology transfer in previous projects. This offer also has the potential to increase the independence of the Philippine defense industry in building and maintaining warships, as well as strengthening the strategic cooperation between the Philippines and Turkey in the maritime sector. Correct. The I-class frigate design unveiled by Thai's shipyard at Adash Plus 2024 offers a strategic advantage to the Philippine Navy. In addition to dimensions and armaments close to those of the Miguel Malvar class frigates, the proposal includes technology transfer opportunities that could strengthen the capabilities of the Philippine maritime industry. If realized, this cooperation will deepen maritime ties between the Philippines and Turkey, and give the Philippines an advantage in developing its own military self. So, meron na rin tayong binili sa Turkey, yung T-129 na attack helicopter natin. So, meron na tayong experience sa pagbili sa bansang Turkey. So, magandang magiging experience din natin siguro kung yun nga, ibibili din tayo ng mga naval asset sa Turkey. Lalo na yun nga, technology transfer. Kaya, approve ako dito. Reliance capabilities. So yun, so sana tingnan din ng DND ang offer na to ng Turkish shipyard, diba? So sa akin, kung ako, mamamayan lang, tingin ko, pabor na pabor sa atin to. Paano pa kaya ang DND? Tsaka yun nga, sana huwag kayong maguluhan dahil marami nang nag-offer sa atin. Tingnan nyo yung the best na pwedeng mag-hit sa ating fleet ng mga naval assets natin, kung paano ba natin talaga matidepensahan ang ating bansa sa paggamit sa mga nabili nating mga asset, di ba? So sana din kompleto rin ng mga armaments yan at sa mga luma nating mga barko i-upgrade pa yung mga barko na yun para yun nga, hindi naman sila kawawa, hindi naman sila magiging target shooting na mga missile ng kalaban. So kailangan talaga natin ng mga armaments na pwedeng pang-depensa din natin kahit pa paano.
sa magiging kalaban natin in the future. Hindi na ako magkabanggit ng pangalan ko sino na magiging kalaban natin, pero sana huwag naman, sana naman itong pa sa gera. Kasi nga, walang wawagi sa gera niya. So, sana hindi mangyari na mapag-usapan pa ng maayos. Pero tuloy-tuloy pa rin natin ito na mag-upgrade at bumili ng mga kagamitan ng mga pang-militar. Kasi hindi natin masabi. Kaya kailangan natin na meron tayong mga kagamitan na pagmamalaki din naman ng Pilipinas na meron tayo para nga madepensahan natin ang ating bansa. So maraming salamat ulit kay Military Defense para sa kanyang video. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa kanya at sa akin din po. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayo lagi and God bless us all.